Magandang gabi, church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya akong muling makita kayo, church. Tayo po'y muna'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin na kami nakapanalangin, Panginoon, sa iyo sa gabing ito. Dahil wala naman po kaming ibang sasandalan at pagkakatiwalaan sa amin pong mga pangangailangan, Lord, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Kaya naman kami sa gabing ito, hindi namin pinabayaan yung aming pong pagtitipon, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa gabing ito, dalayan ko rin po, Panginoon, tulungan mo rin kami, Panginoon, sa aming pong preaching na maririnig sa gabing ito. Dalayan ko, Lord, na ikaw ang mangusap sa mga puso namin gamit ang salita mo ngayong gabi. At dalayan ko, Lord, kung may nakikita ang kasalanan sa aming mga puso, ipagpatawad. Dalayan ko po ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, mari na po tayo. Sige po, sa Psalms pala. Psalms 51. Kamusta kayo? Okay lang ba kayo? So, Psalms 51 verse 16. Atin pong babasahin ng isang verse lang. Say amen kung nandyan na po kayo. Sabi po rito sa Psalms 51 verse 16, For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. Maaari na po tayo mag-shoot po. Again, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay makakapag-preach sa gabing ito. At sa ating pong pastor na siyang nag-assign sa atin upang makapangaral tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. Amen? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Ang title po ng aking pong mensahe, nandyan din po sa text na ating pong binasa. Thou desirest not sacrifice. Kung hindi niyo po nalalaman, church, ito pong binasa po natin sa Psalms 51, verse 16. O kung yung buong chapter ng 51. Yan ay panalangin ni King David sa Panginoon. Siya ay nagrepent sa Panginoon dahil sa kasalanan na kanyang kinumit na adultery kay Bathsheba. Amen? Psalms 51 is the prayer of King David after the prophet Nathan confronted him about his sin with Bathsheba. David had committed serious sin, and he realized that he could not simply offer an animal sacrifice and pretend that everything was fine with God. So, maintindihan po natin, church, no? Kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos, hindi natin masusuhulan ang Diyos sa binibigay po natin. Kahit gaano pa kalaki yung binibigay natin sa offering bowl. Tatandaan po natin, hindi dyan nakabase yung tawag doon yung kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. This verse teaches us that God is more concerned with the condition of our heart than with our religious activities. Again, this verse teaches us that God is more concerned with the condition of our hearts than with our religious activities. Gaya nga sabi ko, pwede tayong gumawa sa gawain ng Diyos. Kumilos sa gawain ng Diyos, magsipag sa gawain ng Diyos. Pero ang concern ng Panginoon sa atin yung puso natin, kung ano yung tumatakbo sa puso natin. Amen? Bago po ako dumako sa akin pong mga pointers, balikan po muna natin yung kwento ni King David. After David committed adultery with Bathsheba, his sin did not stop there. One sin led to another. Basahin po natin sa 2 Samuel. Kung babasahin niyo po sa 2 Samuel chapter 11, mababasa niyo po diyan yung kanyang kasalanan. 2 Samuel, dito po, mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 11. Ay, ito po. Sa verse 1 po, makikita natin yung neglecting ng kanyang duty. Sa verse 1, sabi diyan, It came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel,
And they destroyed the children of Ammon. And they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Tignan niyo po. Alam niyo po, common, sabi dito, David stayed in Jerusalem when kings normally went to battle. Diba commonly sa mga gera-gera po, sa mga gera po, kasama po talaga ang mga hari sa laban. Pero makita po natin dito, sa verse 1 pa lang po, nagpaiwan na si David. Ano po? Ito po yung problema sa atin. Kapag sa gawain ng Diyos, meron tayong ginagawa sa gawain ng Diyos, wag po tayong nagsasarili. Wag po tayo yung may kanya-kanya tayong lakad. Di ba po? Yung may kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay po natin. Kapag may sinabi ang pastor natin na may gagawin tayo na ganito, dapat yung puso at isip natin dapat nandun. Bagamat tayo ay nag-aaral, bagamat na tayo po ay nagtatrabaho, pero dapat ang laman ng isip at puso natin nandun sa mga makalangit na bagay. Nakukuha niyo po? Doon sa sinabi ng salita ng Diyos, doon sa sinabi ng ating pong pastor. Makita natin dito sa verse 1 pa lang po. May laban sila, pero nagpaiwan si David. Sabi diyan, but David tarried still at Jerusalem. Anong nangyari? Sa verse 2, and it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself. And the woman was very beautiful to look upon. So dahil niya, idol siya, wala siyang ginagawa. Eto ngayon, kumilos ngayon ng kaaway na si Satan para tuksuhin siya. Tama? Tama po ba? Nakakita siya ng alin, naliligo. Kaya nga ang lesson dito, kapag tayo po ay idol, wag po nating hayaan na maging idol po yung Christian life natin. Amen? Kapag may gagawin tayo sa gawain ng Diyos, involve po natin yung ating pong mga sarili. Kasi prone po tayo dyan yung babaguhin ni Satan yung takbo ng isip natin. Papasukin ni Satan yung isip natin. Gaya nga nung sinasabi ng pastor natin, minsan or madalas yung sinasabi natin hindi naman talaga tayo. Kumbaga bulong lang ng kaaway sa atin. Diba? Kaya yun yung nangyari. And David sent and inquired after the woman, and one said, Is it not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers and took her, and she came in unto him. She came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. And she returned unto her house, and the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child. So makita po natin, no? Kapag tayo po ay, gaya nga po niyan, may laban si David, pero dahil nagpaiwan siya, po, imbes nandun siya sa gera, di ba? Ano nangyari? Nahulog pa siya sa kasalanan. Kaya po, nakumit pa niya yung kasalanan ng adultery. Po, may kita din po natin dyan, mga kapatid, yung sa verse 6, and David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. And David said to Uriah, Go down to thy house and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a mess of meat from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house. Makita natin, di ba, si Uriah, tapat siya. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot lang po yung ginawa ni King David, no? Meron siyang servant na matapat. Actually, ginawa yun ni David na umuwi ka sa inyo. Pantulog, maligo ka. Kaya po, umuwi ka para masipingan niya yung asawa niya. Kasi actually buntis na dito si Bathsheba. Ginawa niya yun ni King David para palabasin na siya yung ama, yung magiging ama ng anak ni Bathsheba. Pero hindi nangyari yun dahil sa katapatan ni Uriah, hindi niya ginawa yun. Kasi alam niya, di ba, nasa panganib, nasa gera nga sila, open area, nasa open area sila eh. Sabi, bakit naman ako uwi sa amin? Bakit naman ako tatabi sa asawa ko at mag-i-enjoy kami? Eh, samantalang
nasa laban tayo. Kaya po, so makita natin yung puso ni Uriah, no? Hindi siya talagang pabaya na servant ng Panginoon. Siya ay tapat. Kaya nga pag tayo, ang lesson dito, dapat alerto tayo pag, diba, tayo ay sundalo ng Panginoon. Makita natin yung, hindi idol dito si Uriah, hindi kagaya ni David. Kaya pag idol, kung ano pumapasok talaga sa isip natin. Kung ano yung mga kasalanan na pumapasok natin, imamanipulate natin yung mga tao. Kukontrolin natin yung tao. Kasi nakagawa na tayo ng kasalanan. Diba gano'n naman po kapag nakagawa na tayo ng kasalanan, gagawa na tayo ng paraan. Kaya nga sinabi dito yung kasalanan ni David nag-led sa maraming kasalanan. Yan po. So yun po. And then, yan po, sinet up niya rin dito si Uriah sa laban. Sabi dito ni David ordered Joab to place Uriah in the fiercest battle and abandon him, leading to Uriah's death. Yan po. Though he did not kill Uriah with his own hands, he was responsible for his murder. Po, tingnan niyo po yung kasamaan na ginawa ni King David. Tapat yung servant niya, pero hinayaan niya sa laban na ilagay niyo yan si Uriah sa harap. Diba? Dahil talagang mabibisto na siya sa kasalanan niya, ilagay niyo yan sa harap. Pagkadating, lumusob yung kalaban, iwan niyo. Takbuhan na kayo. Yan po. Yan, mababasa po natin sa verse 26 to 27. And then yung pagsuway naman ni King David sa salita ng Diyos, mababasa natin sa 2 Samuel 12:9. Sabi diyan ni Nathan, God said, "Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in His sight?" Talaga namang evil yung ginawa ni David, di ba po? Yung kunin niya, yung asawa ng iba. Tama? Binigyan na siya ng Diyos ng maraming asawa, tama po? May mga kabit na siya, ibaga may concubines. Ibaga may asawa na siya, yung si King Saul, yung mga babae niya napunta sa kanya. Maliban yung kingdom, meron ding nakuha si King David ng mga babae kay King Saul. Nasa kanya yun. Pero sabi nga, di ba? Sabi ng Panginoon, kulang pa ba yung binigay ko sa'yo? Kung may kulang pa, pwede ka naman manalangin sa akin . Pwede mo naman hingiin. Yun yung sabi ng Panginoon dito kung babasahin niyo po yan buong chapter ng 11. David did not confess his sin until Prophet Nathan confronted him. Then he finally admitted, I have sinned against the Lord. Mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 12, verse 13. David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also had put away thy sin. Thou shalt not die. So, yun po, yung history o kwento ng buhay ni King David nung nakumit niya yung kasalanan ng pangangalo niya. So, number 1 po natin. What God does not desire. Sa mensahe natin sa mensahe po natin na thou desires not sacrifice. Yan ay binasa po natin sa Psalms. Hindi daw sabi diyan, hindi daw hinahangad ng Diyos yung sakripisyo natin. So, number 1, what God does not desire. Ano ba yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin? Letter A po natin, mere external sacrifices. Pag sinabing external, panlabas. Religious ceremonies alone cannot take away sin. Mababasa po natin sa Isaiah. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Panlabas, yan yung mga ginagawa natin sa panlabas. Yung mga ginagawa natin na paglilingkuran sa Diyos sa panlabas. Basahin po natin sa Isaiah chapter 1 verse 11 up to verse 17. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me?
Anong layunin ng mga bagay na yan? Sabi ng anong layunin ng madaming sakripisyo na yan sa akin? Saith the Lord, I am full of the burnt offerings of ram, and the fat of the fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats. When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Bring me no more vain oblation. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed feasts may soul hated. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. So, yun po yung sinasabi sa talatang yan. Di ba po? Hindi natin kailangan mag-offer ng mag-offer. Mag-offer ng mag-offer, magbigay, kung ano yung dapat nating ibigay sa gawain ng Diyos para matakpan yung kasalanan natin. Para isipin na maaalis yung kasalanan natin. Po, sabi niya, what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Yan po, anong purpose niyan? Anong layunin niyan? Sabi ng Panginoon. Po, wala naman sa akin yan eh. Diba? Yung mga hayop nga sa forest akin yun eh. Po, ano bang meron ka na ihahandog mo sa akin? Even ikaw, sarili mo, sa akin ka. Diba yung buhay natin sa Panginoon? Kaya wala tayong dapat tawag dun, ipagmamalaki sa Diyos. Na Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Nagbigay ako. Kita mo naman, di ba? Okay. Hindi natin pwedeng baguhin ang isip ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin yung damdamin ng Diyos na kapag sa kasalanan, galit siya. Amen? Galit siya sa kasalanan. Hindi mo siya, di ba hindi siya respetado ng kahit sino man tao? Hindi siya respetado ng kahit sino man tao. Pag sinabi niyang mali ka, mali ka. Kahit gaano ka pa kataas. Kahit gaano ka pa kakilala. Di ba po? Walang nire-respeto ang Diyos. Di ba po? Pag mali ka, mali ka. At hindi mo mababago, hindi mo masusuhulan ng Diyos sa mga binibigay natin, sa mga ginagawa natin na paglilingkuran sa Diyos. Yan po, hindi mo matatakpan yan. Yan po, kahit anong sabon na igamit mo sa katawan mo, hindi malilinis yung kasalanan mo. Tanging ang dugo lang ni Jesus Christ ang makakapaglinis ng kasalanan natin. Amen? Kung tayo ay magre-repent lamang ng tunay. Amen? Yun yung inaano ng Panginoon sa atin. Diba sinabi niya sa Hosea, I desire mercy and not sacrifice. I desired mercy, not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Diba? I desired mercy. Ibig sabihin ng mercy, diba ang Diyos natin mapagpatawad? Ang Diyos natin maawain, tumatalikod siya sa kanyang alin? Punishment kapag nagrepent tayo sa kasalanan natin. Hindi niya tinutuloy, tama po. Hindi niya tinutuloy yung plano niya na alin? Paluin ka, kahit kapalo-palo na tayo. Amen, sa ginagawa natin na kasalanan. Pero ang Diyos natin merciful. Amen. Amen? Kaya naman mga kapatid, wag tayong mag-pretend na everything we're fine. Amen? Huwag tayong mag-pretend na everything we're fine. Hindi natin maloloko, pwede natin maloko ang tao. Pwede din natin mapeke ang tao, pero hindi ang Diyos. Amen? Hindi gusto ng Diyos na nagsisimba tayo. At the same time, nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Nang walang pagsisisi, walang pagtalikod sa kasalanan, walang pagbabago. Dahil tawag doon, pagiging ipokrito, tama po. Alam natin yung tama pero hindi natin ginagawa. Tawag doon, ipokrito.
God desires genuine worship more than empty religious observance. Sabi po rito sa John chapter 4 verse 23, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Yan po ang sabi sa John chapter 4 verse 23 to 24. But God desires genuine worship more than empty religious observance. Diba? Yun yung hinahangad ng Diyos sa atin, yung totoong naglilingkod. Yung totoong nagsumasamba sa Diyos. Diba? Amen? Yun yung hinahanap ng Diyos. Hindi yung nandito ka lang na empty yung puso mo, na blanco ang isip natin, nandito ka lang para makipag-socialite. Tama ba? Socialite. Sorry po. Nandito ka lang para makita ni brother, sister. Hindi tayo nandito para sa mga kapatiran natin. Una sa lahat. Nandito tayo para sa Panginoon. Sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya nga wala tayong cross dito eh. At wala rin tayong rebulto. Kaya tayo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa po, letter D. Worship without obedience. Yan ang ayaw ng Diyos. Yung nag-worship tayo ng walang pagsunod. Ang totoong naglilingkod sa Diyos ay may pagsunod. Ang totoong spiritual ay may pagsunod sa salita ng Diyos. At hindi nagre-rebelde. God rejects worship that is not accompanied by a holy life. Yan po. God rejects worship that is not accompanied by a holy life. Mahirap po na naglilingkod tayo sa Diyos, nag-worship tayo sa Diyos. Pero ang buhay natin ay hindi namumuhay sa kabanalan ng Diyos. Amen? Gaya ng sabi ko yun, ay pagiging hipokrito. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos every Sunday, every Wednesday. Nakikinig tayo ng devotion. Kapag may training yung mga men, nag-i-amen tayo, nag-heart tayo. Pero iba ang ginagawa natin. Taliwas sa sinasabi natin, yung action natin. Amen? Kaya God rejects worship that is not accompanied by a holy life. Paglipas ng Sunday, magmula Monday hanggang Saturday, iba ka. Iba ka. Ibang-iba ka. Hindi ka Kristiyano. Ba? Iba ka sa bahay ninyo, iba ka rin dito sa church. Kaming mga young people staff, nagkaroon kami ng kasunduan. Nagkaroon kami ng pirmahan. At isa sa mga itinalakay doon, na kapag kung ano ka dito sa church, dapat ganun ka rin sa loob ng bahay ninyo. Amen? Hindi yung dito masipag ka. Ba? Pagdating sa bahay ninyo, burara ka. Pagdating sa bahay ninyo, ang pangit ang ugali mo. Pagdating dito, diba? Opo ka dito, opo dito. Opo dito, opo doon. Diba? Pagdating sa loob ng bahay, sinasagot yung magulang. Sinasagot yung mga authority, mga ate, kuya. Dapat transparent yung buhay po natin. Paano tayo dito sa loob ng church, gano'n din tayo sa labas. Amen? Hindi yung bait-baitan tayo kapag nandito tayo sa church. Kasi Kristiyano ka na eh. Kristiyano ka na. Panindigan mo na yung pagiging Kristiyano mo. Huwag ka nang magdoble kara. Kasi di ka naman entertainment eh. Di ka naman nag-i-entertain eh. Sino bang, walang natutuwa sa'yo. Kahit ang Diyos hindi natutuwa sa'yo pag nag-i-entertain ka. Kasi dapat isa lang ang buhay natin. Yun ang Christian life. Amen? Sabi dito sa Amos, chapter 5, verse 21 to 24, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.
Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offering of your fat beasts. Take thou away from me the noise of thy song. Tiga mo? Ang Diyos, tiga mo, pag tayo, may kasalanan tayo na hindi natin kinoconfess, sabi niya, take thou away from me the noise of thy song, for I will not hear the melody of thy viols. Melody of thy viols. Po, sakit mo sa tenga kapag kumakanta ka sa Diyos. Sabi nga ni Pastor, okay pa yung sintonado basta galing sa puso at nakikita sa buhay niya yung pagsunod sa Panginoon. Amen? Sabi diyan, take thou away from me the noise of thy song. Ingay mo, sabi ng Lord. Diba po? But let judgment run thou as waters, and righteousness as a mighty stream. Ibig sabihin lang naman yan ng 24 na yan, i-ano nyo yung judgment, ipatupad nyo yung judgment. Hindi yung may kinikilingan tayo. But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Po, yan po yung ibig sabihin yan. Dito sa church, wala tayong tawag doon na favoritism. Na po, hindi natin favorite ang kung sino man sa atin. May itsura man yan o wala, malaki man yung binibigay niyan. Po, matangos man ilaw niyan, maputi man yan, hindi natin kinikilingan yan. Pag mali, mali. Patupad mo yung judgment ng Panginoon. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap. Amen? Sino na magtatanggol sa kanila? Sino? Sabi ng Panginoon, pagtanggol yung mga poor, di ba? Marami pa naman ngayon, yung mga may pera, sila yung talagang nangaapi. Nangaapi. Po. Binabaluktot nila yung alin? Yung judgment. Babayaran nila yung tao para ano. Hindi talaga talaga yung judgment. So, tayo mga anak ng Diyos, dito sa gawain ng Diyos, wala tayong kinikilingan. Leader man yan, amen? Kahit sino sa atin. Dahil ang pinaglilingkuran natin, ang Diyos. Amen? Siya ang authority. Amen? Though may pastor tayo na nilagay ng Panginoon, tinuturo niya rin sa atin. Kaya po, na mag-submit tayo sa Panginoon. Habang sumusunod ang ating pong pastor sa Panginoon, magsasubmit tayo sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Habang sinasabi niya yung sound, salita ng Panginoon, magpapailalim tayo doon. Pero kapag iba na ang tinuturo, diba, hindi na salita ng Diyos, maluwag ang bitana. Maluwag. Magkabilaan yan. Totoo po yan. Sabi nga ng ating po pastor, kahit di na kayo magpaalam eh. Yan po. Kasi yun naman ang sabi ng salita ng Diyos. At praise God, at tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang pastor natin tapat. Nagtatapat sa Panginoon. Kaya wag natin sayangin yung mga ganitong pribilehiyo na binigay ng Diyos sa atin. Na meron tayong matinong church, meron tayong matinong pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos. At meron din tayong mga kapatiran na ganito. Amen? Na masaya tayong nakikita sila. Na hindi corrupt. Amen? Hindi namumuhay sa korupsyon, immoralidad. Kaya panalangin natin sa bawat isa. Amen? Tayo ay magtapat sa Diyos. Amen? Kaya po yun. Sa Proverbs 21 verse 3, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sa Proverbs chapter 21 verse 3, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Tingnan nyo? Hindi kailangan ng Diyos yung natin, suhol natin. Patatakpan. Kaya nga, iniiwasan ng pastor natin tumanggap eh. Kaya sa mga mahilig tumanggap dito, baka nakasiper na yung bibig mo. Kasi isisiper na yung bibig mo eh. Ba? Hindi mo na sasabihin yung tama kasi bakit? Nalapagan ka na. Nabigyan ka na. Po? At alam naman natin kapag nalapagan na tayo, nabigyan na tayo. Kaya po, yung utang na loob, mahirap yan. Hindi mo na masasaway yung taong yan kasi. Di ba po? Meron ka na eh. Naabutan ka na eh. Kaya,
Pansinin niyo po, sinabi yan ni Samuel eh. 'Di ba siya sa mga Israelites? May panloloko ba akong ginawa sa inyo? Meron ba akong tinanggap sa inyo? Sabi ng mga tao, 'di ba? Wala. Ibig sabihin nun, naging maingat si Samuel para hindi matwist yung judgment ng Panginoon, hindi siya tumanggap. Ganun din si Elijah. Elijah ba 'yon? Elisha, o 'di ba? Sino ang naketong? Si Naaman. Sorry po. Gehazi. O 'di ba? Sabi pa ni Gehazi doon, as the Lord liveth, I will take it. Si dinamay pa ang Diyos eh. Baga, naging manloloko ka na nga lang eh, no? Ginamit mo pa yung Panginoon. As the Lord liveth. Diba? Diba, nagsinungaling siya kay Elisha, kay Naaman. Oh. Kaya nga, huwag tayong tatanggap kasi hindi tayo makapagsasalita ng tama. Hindi natin masasabi. Kaya ang aral dito, huwag kayong tatanggap ha. Pag alam niyo yung tao na talagang may ibang motibo sa binibigay niya. Bihira. Minsan ka lang magbigay sa akin, kakaiba ka. Dati naman, damot-damot mo ngayon. Biro lang po. Nakaraan ang damot-damot mo ngayon. Parang ganado ka magbigay ngayon. Good point. Huwag parang ano lang naman yun? Ano lang naman yun? Yeah, preach on. Hindi, totoo naman po yun. Totoo naman po yun. O, kahit sino naman po magtataka no? Kapag may ibang motibo yung tao, tapos tawag dun, iba na yung action niya, kinukuha niya na yung loob mo, magtaka ka na. Kaya po, magtaka ka na. Kasi hindi naman siya dati ganun eh. Ano bang gusto mo? Diretsuhin mo. Ano bang gusto mo? Ano tong offering na to? Sa'yo na to. Hindi, biro lang po. Diba? So, iwasan po natin tumanggap ha. Pag may nakita tayong mali sa taong yan, pagsabihan ninyo. Amen? Huwag niyong tatanggapin yung offering niya, yung suhol niya, para lang hindi siya mapagsabihan, hindi siya masaway sa mali niyang ginagawa. Amen? Pangalawa po, Amen. what God truly desires. Letter A po natin, a heart that repents. A heart that repents. David acknowledged that what God truly desired was not merely an outward ritual, but a truly repentant heart. Yan po. What God truly desires? Letter A, a heart that repents. David acknowledged that what God truly desired was not merely outward ritual, but a truly repentant heart. Yan po ang gusto ng Diyos, yung may totoong pagsisisi. Amen? God desires honest confession and genuine sorrow for sin. Yan po. God desires honest confession. Yan ang hinahangad ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. May totoong confession, pagsasabi. And genuine sorrow for sin. Dapat meron tayong talagang kalungkutan sa ating pong mga puso. Na kapag nakakumit tayo ng kasalanan, dapat talagang malungkot tayo. Hindi tayo masaya. Kasi kahit ang Diyos natin, hindi masaya. Hindi masaya ang Diyos natin kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Yan po. Basahin po natin sa Luke chapter 18 verse 11. Kaya po ito po yung preach ni Preacher Harry sa atin. Yung about sa yung nanalangin sila dalawa. Sa Luke chapter 18 verse 11 up to verse 14. The Pharisees stood and prayed
thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. So, yan po. Kapag mananalangin tayo sa Diyos, dapat meron tayong pagpapakumbaba. Hindi natin titignan yung iba. Yan po. Dahil ba nagagawa natin yung mga bagay, yung fasting, yung magbigay, titignan na natin yung iba na maliit, na walang kwenta, na walang bilang, na mas banal tayo kaysa sa kanila. Yan po. Dapat hindi ganon. Kasi sino ang kinalugdan ng Panginoon? Yung publikano. Yung inamin niya na makasalanan siya sa harapan ng Diyos. A heart that repents. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Marunong tayong mag-repent sa kasalanan natin. The reason was not because he had lived a better life, but because he humbled himself and sought God's mercy. The reason was not because he had lived a better life, but because he humbled himself and sought God's mercy. Na po. Hiningi ng publikano nito yung awa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi niya tinaas yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Kaya sana po, kapag tayo po ay mananalangin sa Diyos, huwag natin itataas yung ating pong mga sarili. Tatandaan natin, nakalapag yung paa natin sa baba. Amen? Ang Diyos natin ay nasa taas. Na po. Tatandaan po natin, huwag tayong, kasi yan ang nangyari kay Lucifer, di ba? Yung tinaas niya yung kanyang sarili. Binagsak siya ng Diyos sa kayabangan niya. Ganon din tong Pharisees na to. Di ba po? Binaba siya ng Diyos sa kayabangan niya. Pinagmalaki niya yung mga ginagawa niya sa harapan ng Diyos. Di ba po? Yung nagpa-fasting siya, nagbibigay siya sa gawain ng Diyos. Di ba po? Tinignan niya yung iba na tinignan niya yung sarili niya na mas banal siya kaysa sa iba. Sana po, no, huwag tayong tumingin ng ganun kagaya ng Pharisees. Amen? Kasi God rejected the proud. God rejected the proud. Kahit gaano ka pa. Diba? Iaano ka lang ng Diyos kasi mayabang ka nga eh. Diba? Mayabang ka. Yung ka. Pero inaangat ng Diyos yung humble. Yung mapagpakumbaba. Amen? Kaya, sa atin dito, no? Huwag tayong mayabang. Amen? Sana tayong mga Kristiyano, kahit na inuusog tayo ay inaano sa school or sa workplace, huwag tayong maging mayabang. Hayaan, vengeance is mine, sabi ng Panginoon, di ba? Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Po, diba yung kwento yung preaching ni Pastor kay Mordecai? Ang Panginoon ang kumilos doon Hindi nga binanggit ang Diyos doon, pero makita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ni Mordecai at kay Esther. Po, sino ang nalagay sa alanganin? Sino yung nabitay? Si? Naaman. Oh. Ay, sorry. Haman. Haman. Diba? Haman. So, yun nga po. Kapag nagpaplano tayo ng masama sa iba, babalik din sa atin yun. Diba po? Kasi ang Diyos natin nakatingin sa langit. Alam niya kung ano yung tumatakbo sa isip natin. Diba? Babalik sa atin yung mga pinaplano natin. Kaya huwag tayong mag-iisip ng masama sa iba. Amen? Maging pure ang ating pong isip. Maging pure. Maging godly ang ating pong isip. Para maging godly ang ating pong mga kaisipan, punuin natin ang salita ng Diyos.
Mag-meditate tayo ng salita ng Diyos. Yan po, hindi kung ano-ano yung nasa isip natin. Po, baka siguro ganyan yung attitude mo kasi baka hindi ka nakapag-devotion. Hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka nag-pray. Kaya ganyan yung takbo ng isip natin. Amen. Pero kung nakapagbasa ka, hindi mo pag-iisipan ng masama yung kapatiran mo. Yung church, pastor natin. Yan po, hindi ka magngingit-ngit, hindi ka magagalit sa pinipreach niya, kundi magpapasalamat ka pa sa Diyos. Kasi tama ang puso natin sa harapan ng Diyos. Amen. Ganun po, magbasa tayo ng Biblia, wag lang yung puro pagdating natin sa ginagawa natin. Higa agad. Yung cellphone agad ang hawak natin. Matutulog na lang tayo, cellphone pa rin yung hawak natin. Sa labas, hawak na yung cellphone natin. Sa trabaho, hawak natin yung cellphone natin. Sa school, hawak natin yung cellphone natin. Pagdating sa bahay, hawak na yung cellphone natin. Pagdating dito sa church, hawak mo yung cellphone mo. Kukumpisin ko yan. Biro lang po. Tawag doon, iwasan po natin kaysa iubos natin yung oras natin sa cellphone na yan. Sa pag-i-scroll, magbasa ka ng Biblia. Mag-memorize ka ng mga verses sa Biblia. Memorize mo na ba yung mga ano natin? Yung mga pinamemorize sa atin ng pastor natin. At kahit hindi pa yan, yung iba, makakakuha ka ng aral sa Biblia. Diba? Lagyan mo ng mark, lagyan mo ng marka, para ma-memorize mo siya. Po, diba sabi, thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Po, kapag may baon-baon ng salita tayo, hindi tayo, maiiwas tayo sa kasalanan. Po. Letter B, a life that obeys. Isang buhay na may pagsunod. Yan ang gusto ng Diyos. Yung buhay na mayroong pagsunod sa Kanya. True repentance is shown through a changed life. Sa James chapter 1, verse 22, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Kaya po, maging doers tayo ng salita ng Diyos. Wag lang po tayo maging tagapakinig. Kasi niloloko natin yung ating pong mga sarili. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, be you doers of the word. Po, not hearers only. Po, deceiving your own selves. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Para may tunay na pagbabago, sundin natin ang salita ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Be ye doers of the word, not hearers only. Lahat ng mga napapakinggan natin na salita ng Diyos, i-apply po natin. Amen? Hindi man po lahat talaga yan maaalala natin. Pero sabi nga ng pastor po natin kapag doon na-caught yung attention mo, mag-fix ka doon, mag-focus ka doon. At palawakin mo yon. Di ba pag may natutunan ka sa preaching, tapos nabasa mo yung verse na to, i-meditate mo yon. Yung mga natutunan natin sa camp, pinababalikan sa atin ni pastor yun, di ba? Na balik-balikan natin yung mga lesson. Magaganda kaya ng lesson doon. Kaysa kung ano-ano yung pinapakinggan natin, po, yun na lang po yung mga preaching. Habang ikaw ay nag-aaral, nag-i-review, habang ikaw ay nasa work, gumagawa ka, pakinggan mo yung mga preaching. Amen? Kaysa yung naririnig mo yung mga music dyan sa loob ng office nyo, ka na rin. Napapasindak ka na din. So, totoo, ganun po. Kahit nga sa jeep, meron po Po. Kaya, mas maigi po. Kaysa makinig tayo ng kung ano-ano, dito po, pinagbabawal na pong makinig tayo ng worldly music. Worldly song. Kasi wala namang dulot yan sa Christian life natin. Gagawin lang tayong emosyon. Ang emosyon, walang utak. Pero ang Biblia, bibigyan tayo ng madami. Ililid tayo nito saan? Maging spiritual. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia at sinasabuhay po natin, ina-apply po natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin. So, conclusion po natin. Many people today make the same mistake. They trust in religious activities, church attendance, offerings, or good works, while neglecting the condition of their hearts.
And po, many people today make the same mistake. They trust in religious activities. Akala nila kapag sila ay active sa church, okay na. Church attendance, kapag sila ay nandyan, okay na. Offerings, kapag nakapagbigay na sila, okay na. Good works. While neglecting the condition of their heart. Hindi nila nakikita na may mali sa puso nila. Mali yung takbo ng kanilang puso. Amen? Psalms 51 verse 16 reminds us that God is not primarily interested in outward performance, but in inward transformation. Let us come before God with sincere repentance, humble confession, and a willingness to obey Him. Again, this Psalms 51 verse 16 reminds us that God is not primarily interested in outward performance, but in inward transformation. Let us come before God with sincere repentance, humble confession, and willingness to obey Him. When our hearts are right with God, our worship becomes acceptable and pleasing in His sight. So yun lamang po mga kapatid, yung aking pong maikling preaching. Amen. Maraming po salamat, Brother Gerald, sa isang magandang mensahe na yan na galing sa Panginoon na doubt, desirous, not sacrifice. At ngayon po, tayo po lumapit sa altar at ibigay po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Amen, Pastor. Then tayo po ay magsitayo, tayo po ay mananalangin. Tawagin ko po si Sir Colin para po sa ating closing and offering prayer.